Sa video na to, tatalakayin natin lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa 2025 Instagram algorithm update. Ano ang mga nagbago, bakit tumahalaga, at ang pinaka-importante, paano mo ma-adjust ang content strategy mo para patuloy na mag-grow. What's going on everyone? Ako nga pala si Eric Hunter. At kung napansin mong hindi na kasing ganda ng performance ng reels mo o kaya biglang tumaas ang views ng stories mo, hindi yan imagination. May malaking pagbabago na ginawa ang Instagram behind the scenes. Kaya tara, i-breakdown natin lahat. Walang paligoy-ligoy, walang guessing, just real talk kung ano ang gumagana ngayon at kung ano ang dapat mong gawin tungkol dito. Instagram algorithm sa 2025. What actually changed? Isa sa pinaka-shift ngayong taon ay kung paano tinutukoy ng Instagram kung sino ang makakita ng content mo. Mas pinapalakas nila ang model kung saan nire-recommenda ang content based sa performance nito, hindi sa dami ng followers mo. Ibig sabihin kahit na maliit na creator ka pa lang, pwede ka pa rin mag-viral kung swak ang post mo. Kapag nag-upload ka, ipapakita ng Instagram ang post mo sa mix ng followers mo at ilang tao na hindi mo followers. Kung mag-engage yung mga taong ito sa content mo tulad ng pag-watch ng buong video, pag-like, pag-share, or pag-comment, ipapakita to sa mas marami pang tao. At kung yung group na yon ay mag-react ng pareho, tama ka. Mas marami pang tao ang makakita nito. Kaya while mahalaga pa rin ang follower count mo, hindi na ito yung pinaka-importanteng factor ngayon. Ang talagang mahalaga ay kung paano nagpe-perform ang content mo mula sa simula. Dahil dito nagsisimula ng mag-isip ulit ang mga creators tungkol sa lahat ng aspeto ng videos nila. Mula sa kung paano nila sinisimulan ng videos hanggang sa kung gaano katagal ang mga to. Gamitin ang bagong Instagram Edits app. Kamakailan lang inilabas ng Instagram ang sarili nilang editing app na tinatawag na Edits. At ito yung dahilan kung bakit tumahalaga. Tuwing may bagong tool na inilalabas ang Instagram, gusto nilang gamitin to ng mga tao. Kaya naman binibigyan nila ng algorithmic boost ang mga creators na gumagamit nito. Kung mag-e-edit ka or mag-tweak lang ng konti, parang nire-reward ka ng Instagram sa pagpapakita ng content mo sa mas maraming tao. Hindi mo na kailangang iwanan ng mga editing software na ginagamit mo tulad ng CapCut, Premiere Pro o kahit ano pa. Pero kahit na i-upload mo lang yung final cut mo sa edits, maglagay ng konting pagbabago at i-export mula doon, parang may maliit na edge ka. Plus binibigyan ka ng app ng analytics na sobrang useful. Sinasabi nito kung ano yung gumagana, kung ano yung hindi. At nagbibigay ng mas malinaw na idea kung paano nakikipag-interact ang mga tao sa content mo. Para sa mga creators na seryoso sa growth, sobrang helpful ng ganitong insight. Bottom line, kung gusto mong sumabay sa growth wave, gamitin ang mga tools na binibigyan ng pansin ng Instagram. Isa na dito ang edits. Mas mahabang videos ang panalo ngayon. Diretso to mula sa taas. Sabi ni Adam Mosseri, ang head ng Instagram, na yung mga videos na higit sa 30 seconds ay mas malamang na mag-viral ngayon. Hindi ibig sabihin na patay na yung short content. Ang mga quick reels ay effective pa rin. Lalo na kung trending audio or meme style content. Pero mas pina-priority ngayon ang mas mahabang videos. So ano ang ibig sabihin nito para sa'yo? Kung palagi kang gumagawa ng 7-second reels, baka pwede mong subukang pahabain to. Mag-try ka magkwento ng mas kumpleto, mag-explain ng mas detalyado o kaya bagalan ng konti ang pace. Parang ang sweet spot ay nasa 55 to 70 seconds. Mahaba na para mag-engage yung mga tao pero maikli pa rin para hindi mawala ang attention nila. At ito pa ang bonus. Nagtetest ang Instagram ng isang programa na nagbabayad sa mga creators para mag-post ng mas mahabang contents. Invite only siya. Pero the best way na mapansin ka nila ay magsimula ng mag-post ng mga videos na hinahanap nila. Kaya kung nagpo-post ka ng 30-second na content, tuloy mo lang. Kung hindi pa, ngayon na ang tamang panahon para subukan. Comments na may keywords ay equal sa mas malawak na reach. Hindi lang basta-basta tinitignan ng Instagram kung ilang tao ang nagko-comment sa posts mo. Tinitignan din nila kung ano yung mga sinasabi sa mga comments. Kung puno ng keywords na may kinalaman sa topic ng video mo or yung hook ng video, mas malaki ang chance na mag-viral ang post mo. So paano mo ito magagawa? Isang simpleng trick ay maglagay ng call to comment na tumutugma sa hook ng video mo. Halimbawa, kung ang video mo ay tungkol sa credit scores, pwede mong hilingin sa mga tao na mag-comment ng salitang score or fix. May kita ng Instagram kung tungkol saan ang content mo. Pwede mo rin gamitin ng mga tools tulad ng ManyChat para i-automate ang mga responses. Kapag may nag-comment ng specific na word, makakatanggap sila ng DM na may free guide mo, link or kung ano man yung ina-offer mo. Ginagawa nitong traffic ang engagement at pinapakita nito sa Instagram na karapat dapat itulak ang content mo. Mukhang maliit lang pero yung maliit na alignment sa pagitan ng hook mo, keyword at comments mo ay may malaking epekto kung ang video mo ay makakakuha ng 1,000 views or 100,000 views. Ngayon, pwede mong i-predict kung may viral potential ang content mo. Medyo, bago mag-upload, pwede mong gawin yung quick check para makita kung may chance mag-viral ang idea mo. I-search mo lang yung main keyword or phrase mula sa hook mo sa Instagram search bar. Tignan mo yung top performing content. Kung makita mong maraming viral posts gamit yung same hook or tungkol sa same topic, green light na yan. Kung wala namang nagpa-pop off, baka kailangan mong mag-try ng bagong angle. Ang Instagram ay basically nagpapakita sa'yo kung anong content ang gusto nitong makita pa. Ang kailangan mo lang gawin ay tingnan. At kung makakaisip ka ng mas magandang version ng content na gumagana na, yun yung paraan para mag-breakthrough. Isa to sa pinakamadali at pinakamabilis na paraan para ma-validate ang content ideas mo bago pa man mag-spend ng oras sa pag-film. Ngayon, mas mahalaga na ang setup ng profile mo. So, nag-post ka ng magandang video, nakita siya ng mga tao, nagustuhan nila, at nag-click sila sa profile mo. Anong next? Kung hindi malinaw sa profile mo kung sino ka at kung anong ginagawa mo, baka malis lang sila.
Mas malala, baka hindi ka pa maklasify ng tama ni Instagram. At ito ay makakaapekto kung paano i-rekomenda ang content mo. Ganito dapat ang isang solid na profile. Dapat maliwanag at high quality ang profile photo mo. Bonus points kung malapitan at malinis ang background. Dapat din may mga keywords sa name, bio at highlights mo. Ang mga highlights mo ay dapat nagpapakita ng kung ano ang content mo, tulad ng credit tips, fitness hacks, or recipes. Tapos i-check mo rin yung suggested for you section. Ito ay maliit na drop-down na makikita kapag binisita ng tao ang profile mo. Kung hindi nagpapakita ng ibang creator sa niche mo, ibig sabihin hindi pa optimized yung profile mo. Pwede mo itong ayusin sa pamamagitan ng pag-edit ng bio, pagdagdag ng mga niche keywords at linisan ng highlights. Lahat ng to ay nagsasabi kay Instagram kung kanino niya dapat ipakita ang content mo. At kapag aligned na, tataas din ang reach mo. Post less, post smarter. Baka akala mo na kung magpo-post ka ng 5 beses isang araw, mas mabilis kang mag-grow. Pero maliban na lang kung nasa news niche ka, baka makasama ka pa dun. Karamihan sa mga creators ay mas magandang mag-stick sa 1 or 2 post lang sa isang araw. Pag lumagpas ka pa dun, delikadong ma-burnout yung audience mo at magka-low average engagement na magpapakita kay Instagram na hindi tumama ang content mo. Isang magandang rhythm ay ganito: Day 1, meme. Day 2, original post. Day 3, meme remix. Day 4, repost ng content na naging successful na, at paulit-ulitin ang gantong cycle na nagpapanatili ng interesting na feed at bibigyan ito si Instagram ng mix ng content types na pwedeng pagtrabahuhan. Ang memes ay nakakuha ng shares, ang mga originals ay nagbibuild ng trust, at ang reposts ay nagbibigay ng second life sa pinakamaganda mong content. Ang timing ng post para sa discovery. Mukhang logical na mag-post kapag online yung followers mo, di ba? Pero ang tulong lang nito ay sa engagement ng mga taong sumusunod sa'yo. Para mag-grow, kailangan mong maabot yung mga bagong tao. Kaya imbes na tignan kung ilan ang online sa audience mo, tignan mo kung kailan nagpo-post ang mga competitors mo at nakakakuha ng magandang engagement. Gamitin mo yon bilang guide. Ang goal ay makarating sa mga non-followers. Dito ka makakita ng discovery, recommendations at shares. 1 story per day hack. Medyo weird to pero gumagana. Napapansin ng mga creators na kapag nag-post sila ng isang story frame lang every 24 hours, tumataas ang views nila ng malaki. Pero kapag nagpo-post sila ng pangalawang frame, biglang bumababa yung views. Bakit? Mukhang sobrang sensitive si Instagram sa mga exits at skips. Kapag may umalis halfway through sa stories mo, maapektuhan ang reach mo. Kaya kung gusto mong ma-maximize ang views ng stories mo, pwede kang mag-post ng isang solid na frame araw-araw. Pwede kang mag-rotate sa behind-the-scene clips, quick tips, personal moments, at mga product at promo na may link sticker. Tapos isang beses sa isang linggo, pumili ng araw kung saan magpo-post ka ng full story sequence para sa mga pinaka-loyal mong followers. Pero most of the time, keep it minimal. Carousels na ngayon ang bagong stories, habang nagde-decline ang reels. Biglang sumikat ulit ang carousels. Pero hindi ito yung old-style infographics. Ang gumagana ngayon ay mas casual, story-driven, at text on photo. Parang mix siya ng photo dump at mini-blog post. Pwede kang mag-post ng ilang photos mula sa araw mo with short text na nagkikwento ng isang stories, nagtuturo ng tip, o nag-share ng personal na bagay. Tapos tapusin mo yung carousel ng CTA tulad ng follow for more tips like this. Gumagana mga carousels na to kasi parang tao sila. Relatable, scrollable, at mas engaging kaysa sa karaniwang single photo or graphic. Subukan mong mag-post ng 1 or 2 ganito sa isang linggo. Magandang paraan to para makipag-connect sa audience mo at maabot ang mga bagong tao. Lalo na kung bumababa na yung performance ng reels mo. Final thoughts. Laruin ang game nang hindi nawawala ang sarili. Laging nagbabago ang Instagram algorithm at nakakapagod yun minsan. Ang goal ay intindihin kung paano gumagana ang platform para makagawa ka ng content na masaya kang gawin at kumikita pa. Mag-focus sa ilang core strategies. Subukan ang mas mahabang reels, mga 55 to 70 seconds. Gamitin ang keywords at comments ng sabay. I-mix ang carousels at memes. Optimize ang profile mo para manatili ang mga bagong viewers. At samantalahin ang mga current quirks tulad ng 1 story per day trick. Mag-adapt pero wag mo burnout. Hindi mo kailangan gawin lahat. Piliin mo lang yung ilang pagbabago na may saysay para sa'yo. Subukan mo tong consistent at bantayan yung mga results. I-comment nyo lang kung alin yung mga nasubukan nyo. At kung gusto nyo pa ng breakdowns tulad nito, i-hit nyo yung subscribe at i-check nyo yung next video. Kung gusto nyo magsimula gamit ang ManyChat o iba pang products na nirecommend namin, makikita nyo sila sa description sa baba. Pwedeng affiliate links yung mga yan, ibig sabihin kumikita kami ng maliit na commission kapag ginamit nyo sila. Pero walang dagdag na gasto sa'yo. Malaking tulong to para masuportahan ng channel at makapagpatuloy kaming gumawa ng libreng content tulad nito. Kaya kung gagamitin nyo sila, maraming salamat in advance. At kung nakita mong helpful ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang future videos. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng videos na tumutulong sa mga bago at existing na entrepreneurs na magsimula at mag-succeed sa negosyo. Kaya siguraduhin mong mag-subscribe. Pero bukod pa doon, salamat sa panonood and takits tayo sa next video.